Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun, so nagbabalik po kami dito sa Donaro Gate Ministry. Live podcast po natin sa Facebook at Pastor Romil, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Medyo, ano po kayo, ano Pastor? Oo, kasi kagagaling tayo sa island. So, napasubo tayo sa langoy, sa init, ulan. Oo. Umuulan, pero umiinit. Ulan pala po dun, ano? Oo. May ulan kagabi. So, mainit naman ang tubig, pero malamig ang ulan. Kaya nagsasalubong. Opo. Namingwit tayo, pero naging agent 007 tayo eh. 0 fish, 0 bite, 7 minutes. Wow. At least 7 minutes. Yung iba 7 hours, di ba? Opo. 00 tayo. Tayo ay Agent 007. James Bond po yun, Pastor. James Bond. Ayun. Walang mahuli. Opo. Okay. Kaya po kayo po ay ligtas na nakarating na po. Biyaya ng Diyos. Yun, so Pastor, tayo po ay dako na sa ating topic ngayon. Part 2 pa rin po nung atin pong tinatalakay na God's sovereignty over man's salvation. Pero meron po tayong hindi natapos na bigyan po ng comment yung video na ito. Yung sikat na pastor. Sige, sikat ba siya? Kilala po siya ng evangelicals eh. Kaya sige, tingnan natin. Pagpatuloy natin yung video nitong sikat na pastor, no? Sikat na pastor. Sumisikat na rin. Sige.
Ihanda mo. Ihanda mo ang text. Hindi, ihanda mo lang ang text. Basahin mo din lang. Yung text.
Mhm. Hmm? Tatap muna po natin. Okay lang, ituloy mo. Tuloy mo lang. Gulat. Mhm.
Mhm. Ito. Ito medyo baba, no? Naalala ko po tuloy yung isang artista na ano eh, parang si George Strait ganyan na. Idol siguro po niya yun magsalita eh. Yung basta. Okay. Ginawa niya kasi yan na doctrinal. Sabi ko Opo. nga, you don't make a doctrine out of a parable. That is a hermeneutical principle. Doctrine talaga yun. Yes, you don't make a doctrine out of tinatawag natin na implicit passages. Implicit because it is not clear, it is not thorough. It is not thorough. So when you make a doctrine, be sure that you are consulting the didactic passages. And yung ibig sabihin ng didactic passages, yun yung teaching passages. At mismong ang mga apostles ang nagtuturo kasi we are not we are not permitted to teach out of parables na parang yun na yung kahulugan niya. Kasi pwede tayong magkamali dahil hindi naman tayo hindi naman tayo ang binigyan ng revelation kundi ang mga Ang mga apostol. apostle na po. Tama po. At ang teaching passages ay nasa epistles. Yes. Opo. Excuse. At alam natin na ang mga epistles starting from Romans, Galatians, Ephesians, Colossians, doon tayo magtutok. Pagka tayo ay kukuha o magtuturo ng isang doktrina, wag doon sa historical passages, wag doon sa parables, doon sa mga figurative languages, kundi doon tayo sa teaching passages at sa mga epistles yun makikita. So, konsultahin natin ang epistles. Kasi nagsisimula siya sa although many theologians agree na yung mga tinatawag nga firstly Jews or presenting the Jews na instead na pumunta, pinatay pa nila yung mga evangelist, yung mga nag-invite, yung mga prophets, representing the prophets. So, alam natin na ang tinawag talaga ng Diyos nung una, mga Jews. Pero they denied the call. But that has nothing to do with the effectual calling or doon sa gospel call. That is not gospel call. Ang mga Jews ay tinawag ng Diyos para maging spokesperson ng Diyos, para kilalanin ang Diyos, kilalanin ang Panginoon Kristo, pero hindi nila pinakinggan ang Diyos. So, they represent talaga yung Jews, no? And then yung second group of people na tinawag, yun yung mga nasa kalsada lang, they represent Gentiles. But not necessarily, yun yung tinatawag natin na effectual call. Na many are called but few are chosen. Hindi mo pwedeng gamitin yun eh. Kasi it is a parable eh. It just reflects and represents yung grupo ng mga tao na pinagpahayagan ng Diyos. Ibinaling naman ng tumanggi ang mga Hudyo. Alam natin, Romans 9, 10, 11, ay ang Israel ay pinabayaan ng Diyos, no? At ibinaling niya ang kanyang pansin sa mga Gentile. Yun yung pinakamalapit na explanation. But not necessarily salvation yon or salvific yung offer. Kasi banquet lang siya eh. Hindi mo pwedeng sabihin na yung banquet, langit. But it is primarily about yung pag-respond ng mga Jews at mga Gentiles sa imbitasyon ng Diyos na siya ay kilalanin at siya ay kilalanin bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. So maraming Gentiles ang pumasok sa kaharian ng Diyos at nagre-represent ngayon sa banquet, no? But not necessarily yun yung effectual call o yun yung gospel call. Pero
Ang nangyari ay meron doon na kahit tinawag o pinapunta doon sa banquet, hindi nga nagsuot ng kasuotan na Mhm. pangkasal. At 'di ba siya tinapon? Yes. At ang kanyang doon ay dinala sa impyerno, no? Parang gano'n, parang Parang may free will. Ang point kasi niya doon is nakakatugon talaga ang tao sa tawag ng Diyos at nakakatanggi. Opo. So ang tao ay malaya. Yun kasi ang pino-point out ng mga yan doon sa Mhm. parable Opo. Na hindi nga po pwede yung parable na yon ay gamitin mo na doktrina patungkol doon sa pagtanggap kay Kristo at saka yung pagpunta sa langit. Ito'y isang larawan lang, no? Na mayroong dalawang grupo ng tao, mga Hudyo at mga Hintil, na parehong iniimbitahan at yung response nila may tumanggap sa mga Hintil, mayroong tumanggi, mga Hudyo. Generally, no, hindi sinabing may tumanggap doon sa mga unang tinawag tumanggi. Tapos itong mga hindi naman talaga dapat isama, yung mga Hintil, dahil alam natin hindi bayan ng Diyos ang mga Hintil, no? Opo. Sila hindi kabilang sa mga pangako ng Diyos sa mga Hudyo. Ngayon, ibinaling ng Diyos yung tawag niya sa mga Hintil. Pero meron nga na hindi nakapasa dahil nga hindi suot yung damit na pangkasal. At tama naman siya na talagang noong unang panahon ay ang nagbibigay ng wedding dress ay yung father ng groom. Not necessarily the groom kasi ang father ng groom ang nagdedesisyon, no, at bumibili ng gamit para sa kanyang anak at para kasali doon yung garments o wedding garments. Ngayon, isa lang ang tiyak doon, not salvific per se yung call, but isa lang ang tiyak. Yung wedding garment, nagkakaisa ang lahat ng mga Bible scholars na it represents the righteousness of Christ. It represents the holiness and the righteousness of Christ on the cross that has been imputed to those who believe. Yun yung nagre-represent doon sa damit. Na walang papasok sa kaharian ng Diyos na hindi tinubos ni Kristo. Na hindi yung katuwiran ni Kristo ang suot-suot. Sapagkat ang mga Hudyo ay ang kanilang sariling katwiran, ang kanilang ipinipresent sa Diyos So, inaakala ng mga Hudyo na kaya nilang lumapit sa Diyos at sila kalulugdan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lumang tipan o sa mga utos kay Moises ng Diyos at mga Mosaic laws, ceremonial laws. No? Pero ang mga Hintil, walang ganoon yun Pero not necessarily, dahil wala silang law, malaya na rin silang makalapit. Kailangan na sila'y suutan ng righteousness ni Christ. At again, pagdating doon sa issue ng pagsusuot, kanino ba nanggagaling yun? Doon ba sa may freedom o doon sa nagbibigay? So makikita natin na kahit ikay pumasok ka doon, kahit mag-decide ka na ma-invite ka, o na-invite ka, pumunta ka, unless ang Diyos ang pumili sa iyo at nagbigay sa iyo ng righteousness ni Christ, talagang nasa Diyos ang salvation Hindi yung freedom ng tao Malaya ka pumunta. Pero ang tanong, tatanggapin ka ba? So dito, ang tumatanggap talaga ay ang Diyos at siya ang pumipili Hindi ang tao ang pumipili. Hindi ang tao ang nagde-decide na papasok ako dyan kahit ano lang ang gawin. Dahil ako may freedom pumasok di papasok ako. Hindi ka pwedeng pumasok nang hindi ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng righteousness, ng katuwiran. Ngayon, tingnan natin yung mga passages. Kasi ang sabi niya, malaya daw naman lumapit ang tao. Tingnan natin sa Biblia kung ano ang kakayahan ng isang taong makasalanan. Sa paglapit ba sa Diyos, kaya ba niya na siya'y bigyang lugod niya ang Diyos o siya'y tatanggapin ba ng Diyos? At saka, lalapit ba talaga sa Diyos ang isang taong hindi kumikilala sa Diyos? Ang isang taong inimbitahan pero ayaw naman niya talaga at hindi naman siya binago ng Diyos. Lalapit ba yon? Kasi sinasabi niya dun sa Calvinism parang reprobate pala pero paano niya ako gusto ko tumanggap sa Panginoon. Ay, tingnan natin kung may tumatanggap pa talaga, may umuunawa ba sa Diyos. Romans chapter 3. At yan ay didactic yan Hindi yan parable. So, we challenge them to use didactic passages, not parables. Kasi ang parables, you cannot be assured na yun talaga ang meaning Dahil marami siyang nuances Kaya maraming layers di ba? Bakit hindi tayo pumunta doon sa isa lang ang layer? Doon sa kitang-kita mo na ito lang talaga ang meaning. At ito ang tutulan nila. Huwag yung puro layers, may Molinist, may Free Grace, may Arminian, may Calvinist. Huwag tayo doon sa parable. Kasi hermeneutically wise, hindi siya wise na gamitin yung parable para magturo ng doktrina.
Kasi siya ay figurative language eh. Hindi mo siya pwedeng pagtiwalaan yung interpretasyon mo doon. Malibang iyon ay ininterpret mismo ng Panginoong Kristo doon sa parable. Gaya noong yung parable of the sower. Oh. Piniliwanag niya yon. Pero ito hindi naman niya in-explain explicitly. May background lang talaga na may mga kausap siyang Pharisees, Sadducees na nagtitiwala sa kanilang sariling gawa para makalapit sa Diyos. Na yun ang kanyang sinasabi na hindi kayo pwedeng pumasok dahil sa inyong sariling kakayahan. Kasi nga, righteousness ni Christ lang ang pwedeng maging pamantayan na sapat upang makapasok. At yun yung wedding garment. Yun talaga ang meaning ng wedding garment. Opo. Yung righteousness ni Christ, kahit lumapit ka pa sa Kanya, magpaligtas ka, tumanggap ka sa Kanya, kung hindi Kanya susuutan ng Kanyang righteousness. At siya lang ang magde-decide, hindi pwedeng ikaw eh. So, kung titingnan po natin, Pastor, mali pa rin yung kanyang interpretation talaga. Oo. Pero wag natin nang anuhin yon kasi parable nga eh. Masisira yung ating pamantayan na ginagamit din natin ang parable sa Kanya. Ang gamitin natin, yung didactic passages. Alam natin ang Romans chapter 1, 2, 3. Doon sa Romans chapter 1 ay pinahayag ni Pablo na walang maidadahilan ang lahat ng tao. Ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Hintil, ikaw man ay nakakaalam ng kautusan o hindi nakakaalam ng kautusan, pare-pareho ang lahat ng tao. Lahat ay may konsensya at nahayag naman sa langit ang mga bagay, ang mga katangian ng Diyos na hindi nakikita. Yung walang hanggang katangian ng Diyos ay nakikita sa mga nilikha. The heavens declare the majesty of God. And then Romans chapter 2, yun nga, hinayaan na ng Diyos yung mga umayaw sa Kanya. Kaya walang maidadahilan ng tao, Hudyo ka man o Hintil ka man, may dalawang grupo lang naman ng tao sa mundo. Eh. Isang bayan ng Diyos at isang hindi bayan ng Diyos. At yun din yung reflection noong call ng Diyos sa mga Jew. Hindi sila sumunod sa call. At ito namang mga Hintil ay sumunod nga, pero hindi naman tinawag lahat. Hindi pinili lahat. No? Kasi ang pinili lang ay yung may garments. Yung sinuotan din ng Diyos ng garment, ng katuwiran ni Kristo. Ngayon, well, forget about it, pero yun din ang pwede nating gamitin na yung mga Hudyo at mga Hintil ay parehong dinidil ng Diyos eh. Differently lang by law, kasi sila may law, pero hindi pa rin sila nakasunod sa law at tinanggihan ang grasya ng Diyos. Yun namang mga Hintil, walang batas, walang kautusan, pero may konsensya at mayroon namang general revelation na nakikita ang lahat ng tao. Pero hindi pa rin pinili ng mga Hintil ang Diyos. Bagamat alam na nila kung ano yung mga katangian ng Diyos na walang hanggan, hindi nakikita ang katangian, yung kanyang pagiging manilika, yung kanyang pagiging walang hanggan. Pero hindi pa rin siya pinarangalan nila bilang tunay na Diyos. At pinili nila sambahin ang mga nilalang kasalip ng lumalang. At kaya nga sabi doon, hinayaan na sila ng Diyos, di ba? Sa kanilang masamang pita. Ilang beses sinabi yung hinayaan na sila ng Diyos. Yun yung passive reprobation. Na talagang may pinili at mayroong pinabayaan. Ngayon, pagdating sa chapter 3, ito ang ating ipakita sa kanila. Okay, sa chapter 3, verse 10-11, ito ang sinasabi ng kasulatan. Ito ang tanong. Kasi sabi niya malaya naman akong lumapit sa Diyos eh. Malaya naman akong umunawa sa Diyos. Pero ang tanong, mayroon bang lumalapit sa Diyos sa kanyang sariling kakayahan? Tingnan natin, Romans chapter 3, verse 10. Sabi po dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. No? At walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. O tingnan mo. Ito ang tanong. May tao ba na nakakaunawa sa Diyos? Sa kanyang makasalanang kalikasan, may tao bang umuunawa sa Diyos? Wala. Sabi ko dito. Ang sabi ng salita ng Diyos, nasusulat eh. O paano mo ngayon i-refute yung sinasabi niya na malaya naman ang taong lumapit? Paano lalapit ang isang tao kung hindi niya kilala ang lalapitan niya? Contradictory yan. At paano niya mauunawa ng isang persona na hindi niya kayang unawain? Yes. Makakalapit ba siya sa isang entity, sa Diyos per se, na hindi niya kilala? Ang tao naghahanap sa Diyos, pero ibang Diyos ang hinahanap niya. Kung ang tao ay hindi muna magre-reveal ang Diyos sa kanya. Kasi sa mga Armenian, kaya nilang maunawaan ang Diyos sa kanilang sariling intellect. Kaya nga ang kanilang conditional, ang kanilang kaligtasan doon sa faith na kahit nandyan ang Panginoon, in-reveal ang sarili sa'yo,
Pero kung ayaw mong maniwala sa iyong sariling kakayahan, kasi ang faith sa kanila ay sarili nilang pagpapasya. Kaya nga ngay free will eh. At ang free will nila ay yung kanilang pananampalataya na sarili nilang, napuproduce ng sarili nilang utak at ng intellect nila. Yun ang kanilang Faith. ginagamit na kalayaan. Naroon sa faith yung kalayaan nila na kung gusto kong maniwala, eh di magpapasalamat pa sa akin ang Diyos kasi ako maliligtas. Kahit na anong ligtas sa akin ang Diyos kung ayaw ko. Kasi nga may freedom eh. Sa kanila kasi natatanggihan ang tawag ng Diyos eh. Natatanggihan ang Diyos, natatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos ay hindi kaya na ang isang tao ay baguhin eh. Kung ayaw pa bago. Kung ayaw paligtas ang tao, kahit na gustong iligtas siya ng Diyos, hindi talaga maliligtas ang tao. Kasi nga, may freedom. Yun ang sinasabi nila na libertarian freedom. Na parang kayang-kaya nila sa kanilang sariling kakayahan na sumampalataya o hindi. At sinasabi nila yung pananampalataya, hindi naman yun gawa eh. Mind you, ang pananampalataya, gawa rin ng utak yan. Gawa rin iyan ng isip. Halimbawa, ikaw ay isang CEO. Hindi ka naman talaga nagtatrabaho na parang katulad sa isang sa isang bartender o sa isang construction worker. Hindi kumikilos ang kamay mo, hindi kumikilos ang paa mo, pero nag-iisip ka at ginagamit mo yung intellect mo, pero nakakagawa ka ng mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. So kaya nga, ang trabaho ng utak, trabaho pa rin. Sa iyo pa rin yun eh. Kaya nga ang kanilang pinagmamalaki, ang utak ko, kaya ko na mag-produce ng faith, na sarili ko. May grace ang Diyos, but prevenient grace lang. Tinutulungan lang niya ako na makilala siya. Pero yung tunay na pagkilala, ako magde-decide. Based on my own decision to believe. Kaya nga ang Diyos sa kanila, iiyak-iyak eh. Gustong iligtas ang isang tao, pero ayaw ng tao. Ang labas noon, impotent na Diyos, na natatanggihan ng nilalang. Siya ang lumikha ng langit at lupa, pero yung taong puny human being lang, na wala namang kakayahan na maunawaan siya. Pagka tinanggihan ng tao, ay di hindi makapagligtas ang Diyos. Kahit bigyan pa niya ng pangunawa, yun, ayaw eh. Kasi sa kanila, mayroon namang ginagawa ang Diyos. Binibigyan naman ng pangunawa daw, kuno. Pero kung ayaw ng tao, siya pa rin ang masusunod. Kaya nga, ang Arminianism is Roman Catholicism in disguise. Ang work lang sa Roman Catholicism ay yung pagsunod sa kautusan. Ang work nila is work of their intellect, to believe. Hindi na po-produce kasi ang faith sa kanila ng regeneration eh. Sa kanila, it takes faith before God will decide to regenerate you. So, you must believe first before God decide to make you a born-again person. Kaya ang pagiging born-again nila is dependent on their ability to believe. So if you are not able, if you are able to believe, that's why you have the ability. Sa kanila kasi, able ang isang taong makasalanan na kilalanin ang grasya ng Diyos at tanggapin o tanggihan. At akala nila ay tuwang-tuwa ang Diyos doon na kayang tanggihan nila ang Diyos. Tuwang-tuwa ang Diyos na may freedom sila, natanggihan siya. At pagka natanggihan ang Diyos, lungkot na lungkot ang Diyos. Tinatanggihan na nila ngayon na parang mayroong corridor of time, sumilip ang Diyos kasi parang binabago nila, sinasabi na nila na God is beyond time. Ilustrasyon lang yon. Para lang may corridor na, kasi ganito ang kanila eh. Nakita ng Diyos from eternity past na si Derek ay sasampalataya 1995. Kaya from eternity past, wala pang panahon, wala pang taon, wala pang lahat ng nilikha, nagdesisyon na ang Diyos na i-elect o piliin si Derek based on foreseen faith ni Derek. Nung time na yon na 1995, 0 year, wala pang panahon, wala pang taon, wala pang mundo, wala pa lahat, walang anghel, wala pang demonyo, wala pang mga planeta, wala pang tao. Nakita na lang ng Diyos si Derek nasasampalataya sa taong 1995. Eh. Kaya nagdesisyon ang Diyos ngayon sa walang hanggan na i-elect si Derek. Ngayon, kaya nga, ang election sa Arminian system ay sa gawa mo pa rin. Ikaw pa rin ang nasunod. Kaya nga, inelect ka lang kasi nga, nakita lang ng Diyos na ikay sasampalataya. Kaya nga, ang nag-drive sa Diyos para mag-decide, ay yung decision mo pa rin. Yes. So, anong nangyayari? Foreseen Ang Diyos hindi siya nakakapagpasya
kung sino ang gusto niyang piliin ayon sa kanyang gusto. Kundi ang Diyos ay nagpapasya, kung sinong gugusto sa kanya, yun lang ang gugustuhin din niya. So condition dun sa decision ng tao at sa faith ng tao, yung decision ng Diyos. And that makes you God yourself. You are higher than God. You are mightier than God. You are God God Almighty. Ang Diyos ay mighty lang. So you are Bruce Almighty. Na kaya niyang patigilin ang lahat, kaya niyang pakilusin ang Diyos. Kaya nga, alam mo, babalik ka rin dyan sa little God doctrine eh. Kasi pag tiningnan natin, hindi nila napapansin nito. Yun ang logical na consequence nun eh. Na tanggihan man nila yun. Pero gano'n ang mangyayari eh. Na sila ang nasusunod eh. Yes. Itatanggi nila yun. Itatanggi nila kasi sasabihin nila, grace pa rin naman daw sila. So pag ang grace ay may condition, hindi na yung grace eh. How can you say that grace is grace if you have earned that grace? Na dahil sa iyo, kaya ka nabigyan ng grace. Eh, ang ibig ng sabihin ng grace is something that is given that the receiver doesn't deserve. Walang nakita sa'yo. Na kahit faith mo, ang Diyos. At saka, hindi naman makikita ng Diyos na may faith ka kasi rin ang nagbibigay ng faith. Hindi ka makikitang maniniwala ka. Kasi left on your own, you cannot believe. Because first and foremost, walang nakakaunawa sa Diyos eh. How can you receive something? How can you believe in something or on something that you don't understand in the first place? You don't know about God eh. You don't know who He is. Ang tao, parang naghahanap lang sa Diyos, pero ang hinahanap niya ay yung Diyos-Diyosan na gusto niya. Yung Diyos na susunod sa Kanya. Yung puno na mystical. Na itong gagawin kong Diyos. Dahil itong punong ito ay walang magagawa sa akin. Puno lang ito eh. O isang santo, o isang tao na nabuhay nung unang panahon. Ito ang aking gagawing Diyos. Kasi tao rin siya eh. Mamamanipulate ko siya. O genie. Kaya ang tingin ng Diyos, ang tingin ng tao sa Diyos, parang genie lang na susunod itong genie na to sa anumang gusto niyang kalooban o sa anumang gustuhin niya. Pag nag-request siya, yung genie susunod sa kanya. Yun ang Diyos nila. Hindi nila alam na ang Diyos ay walang makakatanggi sa kanya. Kasi nga siya Diyos eh. Paano naging Diyos ang Diyos na natatanggihan? Hindi na siya Diyos. In the first place nga, kapag sinabing Diyos, ay lahat kaya niyang gawin. Pero nililimitahan mo ngayon ang kayang gawin ng Diyos dahil sinasabi mo may kalayaan ka. So tipong, hindi pwede kasi ako ay malaya eh. So kahit ikaw ay Diyos, pag ginamit ko ang aking sariling kalayaan, hindi mo ko kaya. Hindi mo kayang iligtas. Kaya nga ang ilustrasyon ng Arminian is, ang tao may sakit lang. May sakit lang. May sakit hindi. Papainumin lang ng gamot. Kung ayaw uminom, hindi gagaling. So pag uminom, gagaling. Kaya nga, nasa tao yung mapagaling. Kung ayaw niyang uminom, hindi siya mapagaling. Kahit na may gamot. Ganun din ang Diyos, andyan, nag-o-offer siya. Welcome lahat. Pero yun lang may gusto sa Diyos, ang siyang maliligtas. Dahil yun din naman ang gugustuhin ng Diyos eh. O kaya nga, nasa tao pa rin ang gawa. Di ba? At nasa tao pa rin ang awa. Hindi totoo yung nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi eh. Kasi ang Diyos kahit maawa sa'yo, ay kung ayaw mo. Kaya sa kanila, nasa tao ang gawa at nasa tao rin ang awa. Sila pa ang maaawa ngayon sa Diyos kasi kawawa naman, tanggapin ko na lang kasi hindi siya makapagligtas eh. Yun kasi ang yung consequential niyan eh. Teaching na pag ikaw ang nagde-decide, parang ang Diyos pa ngayon may utang na loob sa'yo. Kasi parang hindi ka siya makapagligtas eh pag hindi ka maaawa sa Kanya. Kasi wala nang tumatanggap sa Diyos. Ako na lang kasi kawawa naman. Tumanggi na lahat. So ngayon, may utang na loob ka sa akin kasi kung hindi sa akin, wala kang madadala sa langit. Wow. At kung hindi dahil sa akin, hindi mo rin madadala yung aking mga anak sa pananampalataya. Kasi yan, nasyaran ko may utang ka sa akin. Dahil kung hindi naman ako nangaral sa kanila, wala kang magagawa para iligtas sila. So, tinutulungan kita, O Diyos, na iligtas itong mga tao. Kasi nga, ikaw naman, wala kang kakayahan, malibang mag-decide din yung mga tao. Ngayon, ang gagawin ko, aartihan ko itong mga taong ito, aking mamanipulate para mag-decide. May utang ka ngayon. Kasi magaling akong umarte. At yung pag-arte ko, yun ang dahilan kung bakit sila nag-decide. Naawa na lang, di ba? Magpapaiyak ako. Kaya yung mga yan, magagaling silang magpaiyak eh. Magaling magpataas ng kamay. O sino dito ang gustong maligtas? Pero bago magtanong ng sino rito ang gustong maligtas, puro pangako ang sasabihin.
na ang Diyos, pagka ikaw ay sumampalataya, bibigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. At ang buhay na ganap, yung mayaman ka, wala kang kulang. Wala sakit. Lahat nasa iyo, wala kang sakit. Sino namang hindi gustong maligtas? Ayun ang kaligtasan sa kanila, kaligtasan sa sakit, kaligtasan sa kahirapan, Physical na. physical. Kaya nga maraming yung tumatanggap sa kanila na hindi naman totoong Kristiyano. Kaya sabi nila gulatan. Kasi binibiro niya ang Diyos Ginagawa niyo kasing ang Diyos, Gulatan eh. ay ginugulat niyo rin Kasi parang ang Diyos nagugulat sa kanila. Yung pala di ba? Sila pala ang nagliligtas akala tuloy ng Diyos, ako ang tagapagligtas, kayo pala. Sa huli pala, kaya nyo ring iwanan ang Diyos. So ngayon, ang Diyos, pagka iniwanan na nila, kasi nga, sa tunay na Armenian, ang Diyos ay natatanggihan din ang kaligtasan na ibinigay na sa'yo, pwede mong isuli at sabihin mo, ayaw ko na. Sa tunay na Armenian. Kasi itong mga ito hilaw Kung hilaw kang Armenian, wala kang karapatang patawag sa sarili mo na Molinis ka o Armenian ka. Kasi hindi ka naman tunay. Anong tawag sa iyo? Sabihin mo na lang, Calvinist or Calminian. Calminian. Di ba? Medyo. Kasi halo-halo ka Mm. Kasi ito Calvinist Pagdating sa perseverance of the saints, yung preservation, naniniwala siya, hindi nawawala. Pero naniniwala siya ang may gawa ng kaligtasan na dahil sa kanyang freedom. Ngayon, nung siya naging Kristyano na, wala na siyang freedom kasi nasa Diyos na ang sovereignty. Opo. Di inconsistent. Dahil kung ikaw talaga ang nag-decide na ikaw ay maligtas, di dapat ikaw din ang nagpapanatili ng kaligtasan mo kasi may power ka Ngayon, sabi doon, sa Romans 3:10, walang nakakaunawa, ay humahanap ba sa Diyos? Wala. Sa likas na kalagayan ng tao na makasalanan, walang makakahanap sa Diyos. Yes. Kasi hindi nga niya kilala Paano niya hanapin yung hindi niya kilala? Hindi nga nauunawaan kung sino yon. So, ang hinahanap nila ay isang Diyos-Diyosan na hindi tunay na Diyos. Kasi, yun ang gusto nilang, gawin ng Diyos sa kanila Yung mga bagay na gusto nila na ipagawa ng Diyos, na gawin ng Diyos sa kanila, yun ang hinahanap nilang Diyos. Nagsusunod sa kanilang kagustuhan. Kaya nga minamanipulate na ng mga Armenian ang mga tao. Puro pambobola na pag ikay sumampalataya, gagaling ka sa hika mo, gagaling ka sa cancer, gagaling ka sa tuberculosis, gagaling ka sa hepatitis. Kasi ang Diyos makapangyarihan. Siyempre, sino ang gustong gumaling? Siyempre, ako. Tapos sasampalataya na sila sa kanilang sarili. Kaya nga po, Pastor, consistent doon sa paniniwala ng Armenian about God, na sila pa rin nagdidesisyon. Yung mga nakasanayan ng mga tao, yung mga kababayan natin dati na kung ano yung nakagisnan nilang pinaniniwalaan o itinuro sa kanila ng mga ninuno nila na ito yung Diyos, ito yung sambahin ninyo, ito yung bathala. Ganito yan. Pero ang hindi nila alam, yun ay galing rin sa mga tao. Idea ng tao yun. Kung tungkol sa Diyos na dapat nila sambahin. Hindi katulad po ng Diyos na tinuturo ng Biblia na yun talaga siya talaga ang nagdi-decide. Nakalagay dun sa Bible. Siya po talaga nagdi-decide na pagliligtas at pinakita niya pinakilala niya yung kanyang sarili. So, malayo po doon sa kanilang paniniwala, Pastor. Nakita mo, merong Calminianism. Meron. Meron pala po. The term Calminianism is a combination of the terms Calvinism and Arminianism. Arminianism. Di ba? Somewhere between full Calvinism and full Arminianism. Somewhere between. Naniniwala rin sa Calvinism sa ibang part ng kanilang system of belief. Naniniwala din sa Calvinism. So, Calminians. So, mayroong 4-pointer, Armenian, 2-pointer, Calvinist, 4-point Armenians, 3-point Armenians. Yan, ano ang problema niyan? Kasi, dahilan nga sa hindi consistent ang theological formation. Hindi rin nanggaling. Kasi ang problema sa mga maraming, obserbasyon ko lang sa maraming Armenians, ay hindi complete yung kanilang theological foundation. Mababaw. Yan yung mga nagmasters lang kaya naging pastor. Opo. Nagmasteral ng 2 years sa theological belief na gusto niya. Pinipili na nila kung ano yung kanilang theology. Hindi sila dumaan doon sa grassroots yung bachelor ng theology. Foundational. Yung foundational. Wala silang mga basic Bible courses. Kaya nagiging either socialist. So, biblical socialist at saka yung biblical creationism, tawag dito,
yung naniniwala sa evolution. Evolutionist, creationist na halo-halo. Tapos ito na nga, Calvinian. Calvinianism, may Calvinism na konti, may Arminian na marami. Gano'n. So, hindi consistent kasi nga, yung system nila ng belief, hindi na buo sa pundasyon mismo. So, kaya yung mga yan, yung mga nanggaling sa ATS, na nag 2 years course lang, na dating galing UP, galing sa, nag-aaral ng engineering, ang bachelor, nag-aaral ng electronics, gano'n, mga IT, mga engineer, pero nag-aaral ng 2 years, kaya nagkaroon ng theological knowledge. So, anong nangyari is, halo-halo ang kanilang doctrinal statement. Yun ang problema natin, no? Hindi talaga grassroots level na theological school pinanggalingan. At yun nga, kasi ang mga magulang naman, pinag-aaral muna ng ibang courses. Kasi ang gusto nila ay kumita ng malaki muna, at kahit may calling ang anak, ay di babalik pa rin sa theology, papastor. Kaya lang, naunahan na ng mali na pananaw. Kasi nagkaroon na ng filosofiya ng mundo. Secular philosophy kasi ang itinuturo yung theory of evolution sa secular schools, no? Sa mga engineering, sa lahat ng courses sa college, ituturo sa iyo yung evolution. Kasi may mga science yan. Physics, diyan ituturo yon. Kaya ang problema ay natatabunan yung basic Bible teachings na ang tao ay galing sa Diyos, yung creationism, natatakpan yan. Yun naman po yung nangyari. At mas marami ang nalalaman nila tungkol sa philosophy rather than theology. Ano sabi mo? Si Ed Lapis, yun yung nangyari sa kanya. Kasi nga, siya Hindi naman siya nag-aaral. hindi siya nag-aral ng theology. Ang pinag-aralan lang niya ay sa UP ay yung anthropology. Yes. Kaya, Ma-pride na yan Ayaw na niyang mag-aral ng theology. Ako naman tapos na UP pa nga ako Pero kahit anong ganda ng eskwelahan mo, kahit anong galing mo pa, kung hindi ka nag-aral ng basic theology, magiging balyano ka. Di ba? wala kang basic theology. Ang basic Sabi nga, hindi ako nag-aaral Pinagmamalaki pa. Nagpastor ako, hindi naman ako nag-aaral ng Bible Kita nyo na. Kasi sino ang gaya ko? Para nagmayabang pa na hindi siya nag-aral, pero naging pastor siya. Sapat yun, ikahiya mo Di ba, sa halip na ikahiya na ako'y nagpapastor pero wala akong alam sa Diyos, sa Biblia, sa kasulatan, pinagmamalaki pa. Kita mo, naging pastor ako kahit di ko alam yan. Iniwanan daw niya, nilimutan. Nilimutan ko na lahat ng pinag-aralan ko. Mula na ako'y magpastor biruin mo. Pinagyayabang pa ngayon na wala siyang alam, pero nagtuturo siya ng Biblia kahit di siya walang alam sa Biblia. Di ba naging secular philosophy na? Yes. Napagalingan na lang tayo. Di ba? Wala nang standard tayo kung ano yung dapat nakaturuan. Wala na tayong pamantayan. Basta ako, nakagawa ako, naka-accomplish ako, nakapag-church plant ako ng isang malaking grupo, hangaan niyo ako kasi ako'y magaling. So, anong nangyayari? Hindi patotoohan. Hindi yung katapatan sa ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa puntong ito, sa isang statement na ito ng theology. Hindi yung ganun, kundi, kaya mo ba ang ginawa ko? Di ba? Performance-based na ngayon. Ang Christianity, ang pagpapastor. Building, palakihan ng building, padamihan ng tithes and offerings. Paramihan ng membro. Diba? Pagandahan ng gusali. At pag maganda ang gusali, kita mo na. Magaling ako talaga. Daming dadalo dyan. Daming dadalo, di ba? Kasi air condition, maganda ang music, di ba? Para kang nagko-concert. Enjoy na enjoy mo. Diba? Headbangers ang mga... Mga headbangers, ang mga organist, pianist, ang mga drummer, electric guitarist, lahat na. So, yan ang problema sa Christianity. Wala na yung basic Bible education. Pagalingan. Yun ang nangyayari. Makikita mo naman po, Pastor, kapag ang isang pastor ay grounded po siya sa theology. Alam niya yung basic talaga, yung foundation ng theology talaga. Tingnan pa natin ang iba pang mga talata sa kasulatan na nagsasabi na ang isang taong natural o isang taong hindi papinanahanan ng Espiritu Santo ay walang kakayahang unawain ang Diyos. Sa 1 Corinthians 2:14. Kasi Bible verse to Hindi natin tinatanggihan na ang tao ay sumasampalataya.
Pero sumasampalataya lang ang isang tao kapag kumilos na ang Diyos muna sa kanya. Kapag nag-reveal na muna ang Diyos sa kanya sa pamagitan ng banal na Espiritu. May initial work ang Diyos Yes. bago ka makatanggap. Kailangan muna na ipaunawa sa iyo ng Diyos mismo kung sino siya, kung anong kanyang ginawa, kung paanong si Jesus ay kanyang isinugo. At yun ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At talagang tuluyan ka lang na makakakilala once ang banal na Espiritu ay mag-indwell na sa iyo. At sa isang iglap, maunawaan mo ng katotohanan. At dahil doon, sa pag-indwell sa'yo ng Holy Spirit, nagkakaroon ka ngayon ng faith. Pagkatapos mong ma-regenerate, pagkatapos mong mabuhay sa spiritual, ay nagkakaroon ka ngayon ng kakayahan na maunawaan ng Diyos. At saka ka lang makapag-produce ng faith. At yung faith na yun ay product pa rin ng paggawa sa'yo ng banal na Espiritu. Yung faith mo ay hindi sa'yo yun. Galing pa rin. Hindi yun produce ng iyong sariling intellect. But it is produced by the Holy Spirit when He indwelt you. But He gave you that saving faith. And that, yung regeneration of being born again, yung ikaw ay sinilang na sa pamilya ng Diyos, nagkakaroon ka na ngayon ng abilidad. Dahil sa banal na Espiritu ay nasa iyo na upang maunawa at makasampalataya. Kaya nga kahit yung justification is not by faith. Means lang yung faith para sa justification. True faith pa rin. Hindi ka na pawalang sala dahil mabuti ka o dahil malakas ang faith mo. Kundi gift pa rin yung pagpapawalang sala. Resulta pa rin iyon noong pagbibigay sa iyo ng Diyos ng kaalaman at pangunawa. Okay, pakibasa mo ang 1 Corinthians 2:14. Sabi po dito, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kaangalan ng mga iyon at di nila naunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay naunawaan lamang sa paraang Kita mo na. Sapagkat ang mga taong di nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kung ikaw isang taong wala pang Espiritu ng Diyos, siyempre hindi ka pa born again nun. Kasi paano ka mabuborn again kung wala kang banal na Espiritu? Kaya mo bang isilang ang sarili mo? Sa pamilya ng Diyos, sa sarili mong kakayahan? Natural, hindi. Kaya nga sabi diyan, yung taong hindi pa nagtataglay ng Espiritu, ito yung natural person. Yes. Ito yung sinful person without faith yet in God. Ang sabi doon, hindi nila kayang maunawa ng mga bagay na spiritual. Ang mga katuruan tungkol sa kaligtasan, ang mga katuruan tungkol sa kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa ni Kristo. Hindi mo kayang maunawaan yan. Malibang ibigay muna sa iyo at panahanan ka ng banal na Espiritu. Kaya sa kanila, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, sa mga taong normal, natural, na wala pang banal na Espiritu na nananaan sa kanila, kahangalan lang ang Biblia. Kahangalan lang ang katuruan tungkol sa Diyos. Kahangalan lang ang mga bagay na spiritual. Pinagtatawalan lang nila yan. Totoo po yan. Kaya, paano mo hahanapin ang Diyos kung para sa iyo kahangalan lang yon? Yung mga bagay na spiritual. Kasi sa kanila, may kakayahan sila eh. Sa mga Armenian, meron silang natitira pa na kabutihan na yun ang ginagamit nila para maunawaan ng Diyos. Hindi nila kailangan pa ang banal na Espiritu. Kaya nga sa kanila, once na sila sumampalataya, saka lang ibigay ang banal na Espiritu. Kailangan may faith muna bago ang regeneration. Baliktad eh. O, paano ka makakasampalataya sa Espiritu kung patay ka nga sa Espiritu? Ang ibig sabihin kasi sa patay sa Espiritu, hindi physical na patay. Diba? Nag-iisip ka pa rin, kumakain ka, may lakas ka na physical, gumagawa ka. Pero spiritually, wala kang alam. Wala kang connection sa Diyos. Kaya nga, ang patay sa Espiritu, hindi ibig sabihin patay ka o nabubulok ka na. Buhay pa rin ang Espiritu mo, pero yung Espiritu mo, hindi siya makayan niyang maunawaan eh. Kasi wala siyang kakayahan. Pag sinabi lang patay, lagot ang koneksyon. Wala siyang abilidad. Wala siyang kakayahan na unawain ng Diyos. Ang kakayahan lang ng tao, maunawaan ang sarili niya. Pero ang Diyos hindi. Kasi nga, wala siyang connection sa Diyos. Yes. Bakit? Paano magkakaroon ng connection ng tao sa Diyos? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Binibigyan ng Diyos ng banal na Espiritu ang isang tao na kanyang hinirang para maunawaan ang Diyos. Kasi ang makakaunawa lang sa Diyos ay ang Espiritu Santo din. Kasi ang Espiritu ay Diyos. So ang Espiritu Santo lang ang makakaunawa din sa Diyos. Paano maunawaan ng Espiritu ang sarili ng tao? Ang Diyos. Ay napakataas ang karunungan ng Diyos para abutin ang isip ng tao. Kaya therefore, ang banal na Espiritu kailangan munang ipanahan sa tao. Para yung banal na Espiritu ay sasama sa Espiritu ng tao at siya magkakaroon ng abilidad. Yun ang ibig sabihin ng pagbuhay sa Espiritu, pagsilang sa Espiritu. Pagkakaroon na ngayon ng kakayahang maunawaan ng Diyos. At yun muna ay kailangang maganap bago magkaroon ng faith.
How can you have faith if you are dead? Oo. Yan nga po, Pastor, yung ano nila. Kasi misrepresent. Logical, ang tawag dyan is order. Kailangan may order eh. Hindi pwedeng patay ka, nakaunawa ka, saka buhayin. Eh, paano ka makaunawa, patay ka? Kailangan, patay ka, buhayin ka muna, bago ka makaunawa, bago ka magkaroon ng faith. Hindi pwedeng patay ka, nakaunawa ka. Paano ka makaunawa, patay ka nga? Patay ka, nagkaroon ka ng faith. Teka muna. Baliktad eh. Hindi pwedeng patay ka sa espiritu, nagkaroon ka ng faith eh. Ang logical order, patay ka sa espiritu, wala ka kakayang maunawaan ng Diyos. Binuhay ka muna, binigyan ka ng banal na espiritu. At yun ay walang time element halos. Kasi binibigyan nila ng time element kasi yun eh. Walang time element yun, yung pagbuhay. Almost instantly, pag binuhay ka ng Diyos, magkaka-faith ka. Logical lang talaga. Logical order lang. Ang atin lang, logical order. Without really, what we call yung gap. Walang time gap yan. Kaya yun, sa isang iglap yun, nagaganap eh. Binuhay ka, and then the moment that you are regenerated, the Holy Spirit indwells you, and then you can now have faith. Halos sabay-sabay na nagaganap yun. And then during that time, when you believe, because of the Spirit who is in you, you are able now to understand the spiritual things of God. All the things that God has made. Not everything, but basically yung salvation per se, na ikaw ay pinatawad, si Jesus pala ay namatay para sa iyo, si Jesus pala ang tagapagligtas mo. Oo. Ma-appropriate mo yung lahat ng ginawa na Diyos. Kasi naunawaan mo na. Dahil buhay ka na eh. Paano maunawaan yun kung patay ka? Kasi akala nila, pag sinabing patay spiritually, hindi na gumagana ang espiritu at wala na rin. Hindi. May espiritu pa rin ang tao bilang taong, immaterial and material. Material physically, and the immaterial spirit, soul. Pero yung spirit natin, nawala ng kakayahan. Namatay ang kaugnayan. Yun ang ibig sabihin ng patay sa espiritu. Ang Diyos sa espiritu, wala ka na ngayong kaugnayan sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng patay. Hindi yung nabubulok. Hindi nabubulok ang espiritu eh. Ang nabubulok yung physical. Yan nga po, Pastor. Kaya pag namatay ang physical, nahihiwalay din ang kaluluwa sa katawan, nabubulok. Pero pag namatay ang espiritu, ibig sabihin wala siyang kaugnayan sa Diyos, kailangan muna siyang ma-born again. Ibig sabihin ng born again in the spirit. Born from above. Ang Diyos ang nagsilang sa iyong espiritu o nagbigay ng kakayahan sa iyo upang ikaw ay makauha, upang ikaw ay makaunawa, upang ikaw ay manabik sa gatas na espiritual, na walang iba kundi ang salita na Diyos. Sabi mo. Ayan nga po, yung sinasabi ko kanina. Ako'y nagtataka kung ba't mga scholar naman sila ng Bible, lalo na si Pastor Eric Cortez. Sabi niya, yun yung sinabi niya, Pastor, nung minsan tinalakay natin na hindi niya totally enable. Bakit niya na may kakayahan niya siyang mag-respond? Misrepresented talaga po yung Calvinism. Akala niya physical. Kaya nga po, nakakalungkot eh. Ang problema ay nire-refute nila ang isang bagay, ang isang paniniwala, na in the first place, hindi din nila naintindihan muna. Si Stroman talaga. Stroman fallacy. Tayo at least naintindihan natin ng Arminianism. Hindi sila pwedeng tumutol. Kasi yun naman talagang paniniwala. Dahil Arminian tayo dati. May advantage tayo kasi dati nating dinaanan kung ano yung kinalalagyan nila ngayon. Di ba? Kaya lang nakalampas na tayo doon at naisuko na natin yung ating pride talaga. Akala natin tayo talaga may ambag eh. No? Kaya nung una, parang pagalingan yan talaga. Oo, pagalingan. Nakasalalay sa iyong balikat ang kaligtasan ng iyong mga ipinanganak sa espiritu. Yung mga napatanggap mo. Patanggap ako noon ng patanggap eh. Kasi akala ko yun ang kailangan na may aksyon. Kailangan na ako ang magmanipula sa tao. Kaya talagang binobola ko. Ginagamit ko yung kakayahan ko na mambola na mga tuwiran para yung tao mag-respond. Meron nga akong napilit lang tumanggap. Kaibigan ko eh. Iniyak-iyakan ko kunyari. Diba? Tumanggap ka na. Gusto kong maligtas ka. Mahabag ka sa iyong sarili. Diba? O tumanggap kasi naaawa na sa akin eh. Kaya ngayon, hindi totoong Kristiyano. Yun lang. Kaya nga sa Arminian system, walang freedom talaga eh. Bakit? Sa Arminian system lang, ng freedom, imamanipulate mo yan eh. Para mag-respond. Hindi mo sila parang ahayaan na, ikaw mag-decide. O ito, pinipresent ko sa iyo ang Ebanghelyo. Si Jesus ay namatay, siya ay pinanganak sa lupa, pero siya ay Diyos. Nagkatawang tao siya upang tubusin ka sa iyong kasalanan. Namatay siya para ka bayaran ang iyong parusa.
na walang hanggan sana na iyong pagdudusahan sa impyerno. Yes. Siya walang hanggan, nagkaroon ng hanggan ang kanyang buhay bilang tao upang walang hanggan niyang maipagkaloob sa iyo ang buhay na walang hanggan dahil siya walang hanggan ding Diyos na namatay bilang tao. Pero pagkatapos mong sabihin yun, kung Calvinist ka, you leave that to God. His decision is up to God. His decision is not for you to decide. Not for you to manipulate. And not for you to parang i-push mo siya. Na ito paniwalaan mo. Sumampalataya ka na. Ay pagka armingan ka pagkatapos mong gawin yun gusto mo na ba ngayon din? Oo. Na para bang naiitakda mo yung kanyang desisyon. Paano nagkaroon siya ng kalayaan kung ikaw din naman ang nagpilit? Sila pala. Di ba? Ito, namatay siya para sa iyo. Pero ikaw, gusto mo nga ba ngayon? Paano kung hindi gusto ng Diyos na ngayon siya iligtas? Namamanipulate pala ang Diyos. Nagtatakda pa nga sila ng revival. Oo po. May nakita na naman ako. Professor ko pa naman dati. No. Kakilala mo po yun. Encounter God. Na parang sa araw na iyon, ang Diyos magde-decide na tulungan kang i-encounter yung tao. Ang Diyos may sariling timetable. Kaya nga, alam mo, nangyayari. Kayo ang nagmamanipulate. Walang freedom ang tao sa inyo kasi minamanipulate ninyo Inyong binibigyan ng mga positibong mga pambobola para pag in-invite nyo, paano patatanggi yan? Tapos may music pa. Wow. Di ba? Inyong ini-influence ng music na makabagbag damdamin. Bagdamdami Tapos may pakakantahin na talagang napakagandang boses, nanginginig-ginig. Oh, tapos ulit-ulit, hallelujah. Siyempre, malulunod na sa emosyon yun. Kaganon-ganon na ang mata, tapos mayroon pang patay sinding ilaw. Nawala na ang kanyang freedom to decide. Kasi na-influence na siya ng music, ng sights and sounds, at saka yung mga positive na mga teachings na gustong-gusto niya. Kaya talagang halos gagapang papunta sa unahan yan Oh Lord, iyak-iyak pa yan. Baka nga meron pa nga na halos magugulong na magsisisi na ako. Pagkatapos, ilang buwan lang, wala na ulit. Kasi nga, emotion lang Minanipulate mo lang hindi freedom Hindi freedom. Nag-subside na yung emotion. Yes. Ang tunay na freedom, hindi emotional. Yes. Nag-isip talaga siya. At may banal na espiritong nagpaunawa. Kaya talagang malaya siya makaka-decide. Kasi naunawaan na niya. Hindi maunawaan ng isang tao ang kanyang gagawin kung siya'y natapalan ng pandaraya, ng emosyonal na pamamaraan, ng pangangaral. Pagalingan, di ba? Na parang ikaw ay, ang boses mo talagang, na ano-ano mo pa You say! You see, it's really good. Parang, Very good! Pare! Di ba? parang Mare! idol niya po si George Strait. Oo. Si pare at mare na rin ang tawag mo sa mga Oo, tao di ba? mga tao. Nadudulas ka kasi dati ka manginginom So ngayon, ang sinasabi ko lang huwag nating i-manipulate. Yes. Tapos sasabihin mo, ikaw ang nag-decide, hindi. Siya ang nag-decide, hindi. Ikaw bilang pastor, ikaw ang nag-decide na sila'y pa-decide din. Di ba? Kasi sabihin mo ito, Panginoon, susunod naman yun kasi minanipulate na Panginoon, iyak-iyak pa. Kunyari, umiiyak din yung pastor. Nagsisi na po ako. Susunod din. Nagsisisi na po ako. Isipin mo lang, kayo po ito. Pandaraya hindi naman sila yun, ikaw yun Di ba may lokohan pa? Nangangaral ka na nga, nanloloko ka pa, isipin mo lang ikaw ito. Biruin mo. Hindi naman totoong ikaw ito, isipin mo lang. Ano sabi ni Charles Spurgeon during his time, wala pa yung altar call. If you truly want to believe in God, if you are truly regenerated, I believe that when you go home, inside your room, you cry out to God and He will accept you. There should be nobody na makakakita sa'yo. Kasi baka mali Baka ikaw ay ma-shape lang dahil may nakakita sa'yo. Uy, born again na yun kasi nagsisi na. Di ba? So, pumasok ka sa kwarto mo at ipahayag mo sa Diyos ang iyong saloobin. At kung totoo ka na born again, kung totoo ka sinilang ng Diyos, babalik ka rito linggo-linggo upang lumago sa pananampalataya. Hindi mo kailangan manipulate. Kaya tayo, hinahayaan lang natin. Nandiyan ka, makinig ka. Kung ikaw ay kikilusin ng Panginoon, bahala ang Panginoon sa'yo. Basta ako, buong katapatan ko lang ipapahayag kung ano ang malinaw na sinasabi ng kasulatan. Hindi ko to sosobrahan, hindi ko kukulangan. Maging faithful ako sa kung ano ang sinasabi ng teksto. Hindi ako mag-iimbento. And then hahayaan ko sa kamay ng Panginoon ang iyong kaligtasan. At kung hindi ka man iligtas, wala akong magagawa. Kung iligtas ka, wala rin akong magagawa. Gawa yan ng Diyos Yun ang tamang paraan.
Yun ang tunay na kalayaan. Hindi pinilit, hindi manipula, hinayaan natin na ang Diyos ang mag-deal sa taong yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Totoo namang may hidden will eh. Ba't pinagtatawanan? Isa pa, May secret will. Oh, ba't kayo nagtatawa? Alam ba ninyo lahat ng kalooban ng Diyos? Meron ng hidden will. Eh pag wala ng hidden will, hindi na Diyos yun. Alam mo na lahat tungkol sa Diyos. Paano ka pa sasamba sa Diyos? Paano ka pa lalalim ang iyong admiration sa Diyos? Kung alam mo na pala kung sino. Kasi nga, di ba, yung familiarity breeds contempt. Kaya nga hindi tayo mapapamilyar sa Diyos eh. Mas marami na hidden pa rin sa atin. Di ba? No eye has seen, no ear has heard. What God has prepared for those who love Him. Yes. Yun naman ang sinasabi sa ito. Pinagtatawanan nyo. Ba't alam ba ninyo yun? Ba't kayo nagtatawa pag sinabing may secret naman pala ang Diyos? Tawanan pa kayo. Ay di pinagtatawanan yung katotohanan. Talaga pong hindi natin nga kilala kung sino ang elect eh. Secret nga yan eh. Kaya nga marami na akala mo tunay nasa iglesia. Ba't biglang tumalikod at nabuhay na parang demonyo? Pagkatapos ng ilang taon, kahit di mo siya pinatanggap. Akala mo kusang tumanggap ha? O bakit? Eh, hindi natin kilala kung sino talaga ang tunay na elect. Kaya nga siya, tanungin natin. Tanungin natin, kilala ba niyo niya? ba? Oo. Pag tumanggap na bang isang tao, masasabi mo bang ligtas talaga yan? Kayo kasi mahilig manghula eh. Nakala nyo, nababasa ninyo ang tao, pag tumaas ang kamay, totoo yan. Tapos madidisappointing kayo later on dahil tumalikod. Dahil hindi naman lahat ng tumatanggap eh, nagpapatuloy sa realidad. Sa realidad. Hindi lahat ng tumanggap at nagpahayag ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at talagang nag-iiyak pa nung tumanggap ay nagpatuloy. Hindi lahat. Mas malamang pa nga yung tumalikod na after a while. Ibig sabihin po, Pastor, yung pagiging born again, not just mere profession. Not mere profession of faith. It is election talaga. Kung sino yung elect, yun ang hindi pababayaan ng Diyos yun. Kaya yun nawala, hindi dahil nawala ang kaligtasan. Kasi hindi ligtas talaga sa umpisa pa lang. Sabi ni Juan, di ba? They went out of us because they are not for us. Among us. They're not among us. They just, yung action nila just revealed who they are. Diba? They are not really Christians. Sila Alejandro Panday Tanso, dati yung kasama nila Juan. Pero biglang tumalikod, nabautismuhan pa nga eh. Opo. Noon pa man, may nangyayari na sa loob mismo ng tunay na iglesia ng mga apostol pa ang pastor. Na mayroon ng mga naganap na tumalikod. At di sila nagtataka dahil hindi naman talaga sa Diyos yan. Pag tumalikod dyan, di nagpatuloy, ang ibig lang sabihin, hindi totoo sa umpisa pa lang yan. Diba? Hindi natin hinuhusgahan yung kaligtasan na inawala. Ang hinuhusgahan natin ay, ano ba ang kanyang tunay na katayuan sa harapan? Dahil kung tunay yung anak ng Diyos, hindi yan. Sabi ng Diyos, didisiplinahin yan para pabalikin eh. Sukdulang iyan ay pilayan eh. Kaya hindi ka makakatakas sa Diyos eh, yung ayaw-ayaw ka. Pinipigilan mo ang sarili mo. Sino makakapigil sa Diyos? Na tanggapin mo siya, kung gusto niya, tanggapin mo siya. O kaya ka na nga hindi nakakatanggi, kaya nga hindi ka makaunawa, hindi ka pa kaya dapat pag hindi ka pa nakakaunawa, umiyak ka sa Diyos. Panginoon, bakit di ako makaunawa? Hindi yung tuwang-tuwa ka pa na buti nga, hindi ako maging Kristiyano. Kawawa ka. Pag hindi ka naging Kristiyano, ikaw ang kawawa, hindi ang Diyos eh. Gugugulin mo ang walang hanggan sa apoy na hindi namamatay, na may uod na hindi rin namamatay. Aanin mo ang buhay mo sa lupa mo at lahat ng iyong makakamtan. Matupad man ang pangarap mo kung pupunta ka naman sa walang hanggang parusa, walang kabuluhan din. Di ba? Kaya nga, habang may panahon, habang naririnig ang Ebanghelyo, ipanalangin mo na, Panginoon, iligtas mo ako. Maawag ka sa akin. Dahil kung hindi, ako'y walang kabuluhan sa mundong ito. Pero sabi po, Pastor ni John MacArthur, ganun. Kapag was na ikaw ay nag-desire ka ng ganun, nagkaroon ka ng ganong kaisipan na lalapit ka sa Diyos, ibig sabihin, isa sa pinili. Pero pag hindi, kaya hindi mo pwede sabihin na ikaw ay tumatawag sa Diyos tapos i-reprobate ka pala. Hindi. Mali yun eh. Hindi ka tatawag. Kaya nga yung tatawag sa Diyos sa kanila yun eh. Minanipilit nila kaya tumatawag eh. Kasi tumawag ka sa Diyos, sabihin mo ito, Panginoon, Panginoon. Hindi naman siya talaga ang nagliligtas sa kanyang sarili. Hindi niya mailigtas ang sarili niya sa pamagitan ng sarili niyang pagpapanalangin eh. Kahit anong panalangin mo, kaysa kita ng Diyos sa puso mo. At kahit di ka naman nag-pray at nagbigkas ng anumang salita, kita pa rin ng Diyos ang puso mo. Di ba? Ilang beses akong pinatanggap noon, napakarami. Pero hindi ako naging totoo.
Lumampas ka na sa Tapos pinipilit pa nga ako na dumalo. Eh, hindi ko nga bet dumalo eh. Hindi pa ako Kristiyano eh. O, anong gagawin ko? Hindi ko nga, wala akong desire dumalo. Hanggang isang araw, ako nag-iisa na lang. Lahat ng mga naituro sa akin, naunawaan ko sa isang iglap. Palakat ako kahit walang tao. Iyak ako eh. Wala namang nagpatanggap sa akin. Kinabukasan, bagong nilalang na ako. Pagbaba ko sa paputol agad ako ng buhok. Pangit pala to. Di ba? Hanggang dito ang buhok ko eh. Takista ako nung binatilyo pa, nung binata pa ako. Drummer, electric guitar. May band akong sarili, binubuo. Kumbulata lang, kumbulata. Pero nagpapalabas kami sa barangay. Nanonood naman ng tao, di ba? Eh, kasi maganda rin ang tunog kahit lata eh. Di ba? Maganda rin pag sinabayan mo na po. Pag sinabayan mo na ng mga kantang makamundo eh. Mga biyaheng langit na yan, mga usong-uso nun eh. Talaga naman, mga asin. Yun. Talaga, ang mga tao, kahit hindi pa uso noon yung mga internet, wala pa eh, di ba? Yun lang talagang radyo, hindi para karing kaya ang mga damit ko noon, naaasiwa na akong suotin dahil pinuputol-putol ko ang manggas eh. Tapos pinagawa kong parang palamuti, palamuy-muy, parang piyesta. Oo, rakis na. Oo. Rasher ang doon. Kaya noong araw na ako ay alam kong iyon, doon ako talaga na-regenerate, na born again. Nawalan ako ng desire sa sigarilyo. Bigla lang. Hindi ko na bet ang lasa. Wala, ayoko na. Pag tinatagayan ako, hindi ko na kaya. Kasi maano ko na ang pangalan ng Panginoon. Talagang bagong nilalang. Kaya nga imposible na ang isang tunay na mananampalataya hindi magbago. Babaguhin ka eh. Babaguhin ka. Kaya hindi pwedeng artihan mo lang yan eh. Kasi kahit arte-artihan mo yan, pag hindi totoo, ay arte lang yun eh. Aartihan ka rin. Kunyari, Christian sa church. Pag tinignan mo sa bahay nila, balik sa dating ugali. Ikaw lang ang dahilan kaya siya nagpapakita ng magandang asal pag nakikita mo. Dahil ikaw ang nagpaging Kristiyano eh. Hindi ang Diyos eh. Kaya pag kasi hindi mo nakikita na at ang Diyos ang nakakita sa kanya, wala naman. Wala siyang takot sa Diyos eh. Sa'yo lang takot. Di ba? At yun ang masamang conversion. Pangit ng conversion, ikaw ang nag-convert. Nasa balikat mo ang kaligtasan niya ngayon. Sabi mo, alagaan mo yan. Magiging bansot na yan, na Kristiyano. Nasa iyo nga yung balikat ng kaligtasan. Hindi ba ang Diyos ang nagliligtas? Ang Diyos din na nagpapatubot, nagpapalago. Di ba, unang Korinto? Tapos ngayon ikaw na. Oo. Di ba? So, ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu, para sa kanya kahangalan lang ang lahat ng mga bagay na spiritual. Hindi niya kayang maunawaan yon sapagkat ang mga bagay na spiritual, maunawaan lamang sa parang spiritual. Ang banal na Espiritu ay nanahan sa mga mananampalataya upang bigyan sila ng kakayahang maunawaan ng Diyos. Dahil tanging ang Diyos din lamang makakaunawa sa kapwa Diyos. Yes. At yun ang banal na Espiritu. Yung trabaho ng banal na Espiritu. To illumine the Word of God. When we read the Word of God, if you don't have the Holy Spirit, we cannot understand that. But if we have the Holy Spirit, when we read the Word of God, we can understand the Word of God. Because it is the Holy Spirit who helps us understand the Word of God. Because He is God Himself. And He can understand God. Mm-hmm. Kaya we have the mind of Christ. Pag binasa mo, 1 Corinthians chapter 2, verse 14 to 16. But we can now understand God because we have the mind of Christ. When you have the Holy Spirit, you have the mind of Christ because the Holy Spirit is also a member of the Trinity. Maliwanag po sa 15, Pastor. Yan, tema sa 15. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya uunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Di ba? Sabi sa 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ng Kristo. Nasa atin dahil may banal na Espiritu tayo. Yan. Sige, may mga tanong tayo. Entertainin na natin ang mga tanong. Ayun, kanina walang sound. Sabi ni Jimmy. May sound na. Meron na po. Ayan. Mayroon pa sa unang tanong. Sige. Kay Sanjo. Hindi siguro ito tanong. Hindi naman siya tanong. Sige. Next siguro. Yan. Si Pastor Lapis ay Paul's teacher na siya. Malikod na ba siya, Pas? Tagal na. Matagal na. Tagal na. I remember that was 2021.
Oo, when I criticize his doctrine na kakaiba, yung hindi niya paniniwala na literal na tao si Adan, literal na tao si Eva. And then may something sa kanya na namumroblema ako dahil nga sa kanya mythology lang ang Old Testament. At later on, nabulgar talaga na si Yahweh sa Old Testament ay si Satanas, ayon sa kanya. Oo, ulit. At ang tunay lang na Diyos ay yung sa New Testament, yung Ama ni Kristo. Na pangalan lang ang semantics lang ang issue. Yahweh ayun yung tanggapin na si Yahweh, ayun ang tunay na Diyos. 'Di ba? At si El Elyon na Greek, no? Ay, tama. Hebrew din. Hebrew na yun ang ama daw ni Jesus. 'Di ba? Yun daw ang tunay na Diyos. Pinaglaban nila ang term na El Elyon at saka Yahweh. Pero iisa yan eh. Bilang pangalan. Di ba meron kang Yahweh Chedkuno, Yahweh Elyon, Kaya nga. El Olam, Shama, El Olam, El Shaddai, makapangyarihan sa lahat. Kasi terminology lang yan eh. So pinagsasabong niya yung mga terms ng Diyos at sasabihin na yung isang term na yon sakay Satanas yun. Yun ang problema. Mahirap pag di nag-aaral nga ng basic theology. Kaya po false teacher po siya. Masasabi ko po na siya ay false teacher. At talaga tumalikod na siya sa tunay na Kristyanismo. Kasi kung ibang tatay ni Jesus at hindi yung hindi ang ama ni Jesus ay yung Diyos sa Old Testament, ay hindi siya tunay na Jesus. Ay hindi niya ama yung Yahweh sa Old Testament eh. So, hindi siya tunay na Jesus. Kasi ang tunay na Jesus, ang ama niya ay si Yahweh. Yun ang Diyos Ama. Yun ang nagpadala sa kanya. Si ako nga. Yun, kasunod pong out of topic, sabi niya. Sa kanya pa rin. Out of topic, may napanood ako past na news, pinag-pray ni Baliano mga senador at sinit. Napanood ko rin. Ano man sabi niyo dito? Ay, di wala. Wala lang. Panlabas lang po yun. Takaw po kasi yan sa takaw lang po sa exposure. At saka po yan kasi nakakalapit sa Senado. Dahil kinakaibigan nila si Cayetano. Si Cayetano po, by the way, no? Kristiyano siya at kaibigan niya lahat ng pastor, kahit sino ka pang pastor. In fact, ang isa sa mga kaibigan ni Cayetano ay si Butial na false apostle. O, kaibigan din ni Cayetano. Kaya nga, kung naroon si Baliano? Yung ang false apostle na Butial, naputol lang isang kamay na siya daw ang repository ng blessing ng Diyos, kaibigan din ni Cayetano. It doesn't matter kung sino man siya, kung ano man ang niya. Hindi siya nagbabago. Kung ano ang kanyang katangian, kung siya ay wolf pa rin kahit nag-pray siya para sa... At saka wala ako po akong pakialam kahit pag-pray siya ng kung sino mang pastor. Dahil hindi po naman karagdagan yan sa katawan ni Kristo o doon sa... Hindi yan makakapag-ambag. Makakasira pa nga yan sa ng Christianity. Alam mo kung bakit? Pagka ang isang politiko ay na-acquaint o na-identify sa isang false teacher na marami ng tisod, ay yung mawawalan ng support nila yung pastor na yon. At ang Christianity sumasama pa ang tingin ng mga, kita mo kay si Abante, ang sama-sama na ng tingin ng mga tao sa Christianity. Akala, si Abante kagrupo ng mga evangelicals. Ay separatist na Baptist yan. So akala, kagrupo natin si Abante. Dahil puro Diyos ko, no? Na King James daw lang ang tunay na na Biblia, ang anointed ng Diyos. Ayun daw ang hiningahan lang. Yun yung tawag doon. Inspired. Kalokohan. So kaya po dahil sa mga pastor na yan na nakikipuli-politika dyan, kung ako man halimbawa man ako, makaibigan ko yung mga yan, I won't pray in public para sa kanila kasi ma-identify ako sa kanila din eh. Yung mga yung politiko yan eh. Yan ay maglalaro lang yan eh. Sa masama at mabuti, hindi yan, wala yung paninindigan. Ang politiko, tandaan nyo po, wala yung isang salita. Sabihin ko sa inyo, tapos pag na-identify ka dyan, ikaw na rin ay wala nakarang isang salita. Sabihin sa inyo ng mga Kristiyano, wala rin yung pastor na yan. Kasama nga yan ng mga politikong pulpul, di pulpul din yan. Kung ako man ay maging advisor ng isang politician, I won't show to the world, I won't show to the public what I do with those politicians. I will not show myself to the public na ako ay nagpe-pray sa isang taong ganyan. Hindi ko pagyayabang na ako ay nagpe-pray para sa kanila. What for? Di ba? What for? Para na ako'y magpakita pa sa publiko na kaharap ko yung mga taong yan. Wala po yung ambag, wala po yung sense.
Yung pagpe-pray-pray ni Balyano na yan. Papogi lang yan eh. Pogi. Kasi alam mo, may mga pastor kaya lumalapit sa politiko. Dahil sa pera. Eh, mga wala naman support yan eh. Bibigyan. Oh, wala pong mga pera yan na sariling income. Nangihingi lang po yan. Kung hindi sa miyembro nila, sa politiko, kaya natuturingan tuloy ang mga pastor para hingi. Lalapit-lapit sa mga pastor. Tapos hihingi ng pabor. Oh. Siyempre, pagka ikaw expose sa isang malaking tao, pagka nag-ipa-invite, madali kang ma-invite. Yung kaibigan ko si Cayetano eh. Kaibigan ko si JBRC to eh. Di ba yun naman mga masyadong karnal ang isip na pagkaibigan ng malaking tao. Wow, itong speaker natin, kaibigan to. Ano yung silbi nun kung kaibigan ng... Hindi naman tayo nire-represent natin tao. Diyos tao. Diyos ang nire-represent natin. Kung kaibigan ko ang Diyos, kahit sino pa yan, mas ang Diyos ang pinakamataas. Be sure that you are a friend of God. Not only friend of politicians. Baka ikaw, hindi mo tunay na kaibigan ng Diyos. Kaibigan mo lang si Cayetano. Di ba? It doesn't matter kung sino man. Nakakayabang lang yan. Nagyayabang lang yan. Another question po niya. Ask ko lang, Pas, itong ganitong pangyayari pagkikinig sa programa niyo, ito ba ay kilos din ba ng Diyos? Ako po ay bago lang sa Reformed Faith. Naglalakbay pa lang po. Kahit may times na naguguluhan pa. Wow. Opo, kilos po ng Diyos. Wala po aksidente sa Diyos. Kung saan ka dinadala ng Diyos, doon ka. At kung iyon ang inaakala mong totoo, doon ka. At kung talagang ikaw ay aakayin ng Diyos sa katotohanan, dadaling ka sa katotohanan, sa ayaw at sa gusto mo. Eh, magsaya ka kung yung iyong naririnig, talagang purong galing sa Biblia. At hindi tinataas ang tao. Ay, hindi tinataas ang tao. Kasi may mga, akala mo nagtuturo sa Biblia eh. Parang humble effect eh, pero ang tinataas sarili. Di ba? Sabihin nila ay tao ang nagliligtas. May natira akong kakayahan, di ba? Ayan yung tinataas. Tao. Sa amin po, wala po kaming kahit ano kailanmang itinuturo at di kami magtuturo na may ambag kahit ano ang tao sa kaligtasan. Even our faith is gift of God. That no one should boast. Wala tayong dapat ipagmalaki. At hindi tayo nakikihanap, hindi tayo nakikiharam ng authority sa kung kani-kanino. Tayo humiram lang ng authority sa salita ng Diyos. Siya lang ang tanging ultimate source of authority. If we are no longer holding to the truth of the scriptures, then we will lose our authority. This is the authority of the true Christians. The standard of truth is the scriptures. Okay, Homer. Marami pa sa Armenian. Hindi naman tanong yan eh. Doon tayo sa tanong. Sige. Ayan, tanong yan eh. Okay. Bilang isang nakakaunawa, may tungkulin po ba tayo na ipaalam ito sa mga kapatid na katulad sa mga mega churches? Opo, meron tayo pong tungkulin. Kaya nga po ay, kahit ang CCF ay, sumulat po ako ng isang article about CCF. Honest to goodness, may nagtanong. Akala naman nila ay parang nagmamarunong tayo at parang tinitira natin ang CCF. So may nangyari po na may nagtanong, ano ba ang pinaniniwalaan ng CCF? So sinagot ko lang siya, honest to goodness, kung ano yung aking pag-aaral sa mismong CCF website. Pinag-aralan ko at sinabi naman ng CCF sa website nila na we don't adhere either to Calvinism or Arminianism. We only adhere to the Bible. Tapos may mga overlapping daw na mga katuruan na hindi dapat talagang isa lang kasi nag-overlap daw, meron pa silang illustration doon. I just answered honestly according to their views sa website nila yung tanong. Sinabi sa akin ng God Questions CEO, si Shay na, why not isulat mo as an article? So isulat ko lang siya as an article. Doon na nagkaroon ng problema nung maisulat ko. Tapos ang unang nag-react ay si Saking. Biglang nag-email si Saking, titigil muna ako sa pagdodonate. Di ko alam, nagdodonate pala siya. Bakit ganon? Nagdodonate ka, ba't mo naman sisingilin? Hindi ka naman pinag-donate, di ba? Kasi pag sinabing donation, it is your own decision to give. Parang kinokontrol mo na parang, magdodonate lang ako kung babaguhin mo ito. At sinabi niya, ako daw ay may slant. Kasi nabanggit ko doon talaga ng pangalan niya na nagtuturo siya noon talaga. Hindi ko pa binanggit. Yung una kong article, kasi ang daming revisions upon their requests. Ang daming requests. So ang una ko munang sinabi ko lang na may isang sikat dyan na preacher na nagtuturo at talaga nasa YouTube na kaya daw naghihirap ang Pilipinas, hindi dahil sa mga politikong kurap, kundi daw dahil sa mga Kristiyanong hindi nagkakaloob ng ikapo. Hindi daw tapat sa pagkakaloob ng ikapo.
Eh, sinabi niya, Kristiyano, di damay ako. Di naman niya sinabing, yun ang mga membro ng CCF. Sinabi niya sa kanyang preaching sa YouTube na napapanood ng lahat ng Kristiyano na Pilipino at sa ibang bansa. Na kaya daw naghihirap ang Pilipinas, hindi dahil sa mga politikong kurap, kundi dahil sa mga Kristiyano, di damay lahat na hindi daw nag-iikapo. So I just wrote it in my article. Binanggit ko na yun ang turo ng isa doon. But sabi ko, it's not according to the Word of God. So, wag mong, yung kurap ang dahilan, hindi kami. Para kasing ang gusto niya, palakihin ang tithes and offerings. Parang nananakot ba? Yun naman talaga eh. Siyang maislant, hindi ako. So I just honest to goodness, sinulat ko yon. So nung pagkasulat ko na yun, unang-una siya na nag-email. Tapos sinagot ko, di po ba sabi ko, ito yung inyong YouTube bakit sinasabi nyo dito iba? Sasabihin nyo, hindi daw. Sasabihin mo, hindi totoo yan. Tika muna, akong papasamain mo eh. Eh ako nag-aaral lang naman din eh. Ako naman ay nagsusulat according to my investigations lang. At may pruweba ako. At nag-interview pa ako ng mga pastor ng CCF sa mga satellite churches. So mayroon ako na-interview sa taga-CCF na sinasabi nga more Armenian talaga ang CCF than Calvinist ang teaching. Tapos si Robert Morris na nagkaroon ng malaking issue na parang sexual misconduct, di ba? Parang meron kayong issue ngayon sa kanya eh. Na in-invite nila dahil gusto nila yatang mag-increase ang kanilang tithes and offerings. Yung Gateway Church. Di ba, Robert Morris? Meron siyang bagong-bagong issue eh. Na sinabi ko rin na bakit nag-i-invite naman ang CCF nang hindi muna nila inaaral kung ano ang teaching. Di ba? Kaya ngayon, ang nangyari ay nagkagulo-gulo dahil si Robert Morris pala ay prosperity gospel. Di ba? Yun. Indecent felony, 5 felony counts, indecent acts with a child. The charges stem from the 1980s sexual abuse of a 12-year-old girl in Oklahoma. He was sentenced to a brief jail term and released. Ang nabiktima niya ay si Cindy Clemishire, publicly alleged that Morris, a traveling evangelist at the time, sexually abused her on multiple occasions between 1982 and 1987. So, ito yung ini-invite nila. At saka questionable si Robert Morris. Even before na ito ay lumabas, questionable talaga si Robert Morris, not only yung ganito, but yung prosperity gospel preaching niya. Na yun nga, tithes. Pag hindi ka nag-tithes, the bigger your faith, the bigger your tithes should be. Because your tithes show how much your faith is. How much, how bigger your faith is. So pag malaki yung iyong kaloob, malaki rin ang faith. O di ba? Ngayon, nung mabanggit ko rin iyon, si Robert Morris, pinatanggal nila. Tapos inalis nila sa website. May isa namang nag-email sa akin, actually sa Got Questions, nag-email na social media marketing administrator ng CCF. At nag-alok na kung pwede daw maging co-author siya ng article. Eh, sabi ko nga, ano yon? Hindi na kami independent body na nagsusulat ng mga pananaw ng iba-ibang church. niya. So, hindi rin naman nangyari yon, hindi pinahintulutan. Pero akin lang yung mga yung inaakala nilang slant. At saka may time na sinearch ko uli yung YouTube video ni Saking about yun. Nawala na. Hanggang ngayon wala na. So inalis ko na rin. Wala na akong ebidensya eh. Hindi ko rin siya na-save kasi. Hindi ko siya na-save. So inalis ko rin. Kasi ako noon wala naman akong intention na talagang sila idiin na mali. Ang akin lang is kung talagang intention ko na idiin sila mali, isisave ko lang iyon, di ba? Nabago eh. So, binago. So, inalis ko na rin. At hanggang sa kalaunan, na-refine. At biglang si Pastor, kasi lagi pong nag-i-email din si yung si Peter Tansi Jr. Naalok akong mag-coffee one time kung saan. At saka mayroon pang isang taga-CCF na tumawag sa akin na ino-offeran ako ng isang parang co-hosting. Hindi ko alam kung one time or regular. Basta sinabi niya pwede ka bang maging co-host sa isang programa? FM ata yan. Station. So nagtaka ako, sino ba to? Bigla na lang tatawag sa akin. Ay, nag-text muna na pwede daw akong co-host. Nagpakilala siya. Ako po taga-CCF. Ang may-ari po nung station
ang kuya ko po ay CCF. So, yun, sabi ko, teka muna. Di pagka pinaunlakan ko sila, di para ko na rin, ano yun ang aking paninindigan. Aalisin ko yung, hindi ko na paninindigan yung mga sinasabi ko kasi parang sabi nila, ikaw nga, compromiser ka. Ikaw nga, inalok yung daming offer sa'yo, inalok mo eh. Di ba? So, corrupt ka rin. So, sabi ko, sorry, hindi po ako po pwede. Pero pwede na ako makipagkape ngayon. Pwede na. Oo. Pwede na ako makipagkape. Kasi okay na naman eh. At saka sa ngayon, marami ako nakitang changes. Kasi si Pastor Peter Tanchi ay nagturo ng tulip eh. One time. Hindi ko lang alam kung buo lahat na tinalakay niya ng, kumbaga, thoroughly na talagang kanyang tinalakay. Well, anyway, I'm not against Pastor Peter Tanchi or CCF as a whole, but yung mga yung mga excesses eh. Yung excesses na nadadama yung ibang Christian churches doon sa mga statements eh, na sana sabihin na lang na kaya naghihirap ang Pilipinas dahil sa mga CCF members eh. Yun na lang. Kasi generalize eh. So parang, kasi ang tingin ng tao sa CCF, parang kasama lahat ng large body ng Christianity, na evangelicalism sa Pilipinas. Hindi nila alam, magkakaiba tayo. At magkaiba tayo sa CCF na ating system of belief. Opo. At sa tingin ko, matagal-tagal pa. At bago makapanindigan si Pastor Peter Tanchi sa kanyang pananampalataya sa Calvinism or sa Reformed Theology. Kasi pag pumalaot ka na at marami ka ng mga pastor na iba ang theology sa iyo at sila na yung nasa forefront, hindi mahirap na yun. Mahirap nang i-change yun eh. Sabi nila, kami tinanggap mo na as is nung kami ganito eh. Tulad din bawa, nung isa doon na nagpipreach nga na ang dahilan ng paghihirap ay mga Kristiyanong hindi nagtatays. Naghihirap ang Pilipinas. Dati yung kay Butch Conde. Ba't mo naman inampon? At iyo agad binigyan ng role na preacher na sa isang primetime live na program ng CCF. So far, maraming ipinagbago na rin si pastor sa akin. Marami na rin. Hindi na marami yung excesses. Pero still, makikita mo pa rin yung may may pagka mababaw. Sorry, but mababaw talaga ang doctrinal stand ng CCF. More on moralism. Yes. More on moralism. Moralistic preaching ang nakikita nating preaching. Kaya nung tayo ay nag-live about CCF one time, umabot ng 12,000 eh. Kasi sineshare ng mga CCF yung ating itong ating podcast. Kami po ay naninindigan na tanging ang makakatindig lang talaga sa scrutiny ng scriptures ay doctrines ng Reformed Theology. Yes. Ang pinakamalapit na katuruan sa scriptures ay ang katuruan ng Reformation, which is Reformed Theological Belief System. At kung gusto niyo po pong matuto, willing po kami na patuloy po na contribute sa inyong kaalaman. Pastor Jean, possible po ba na alam ni Paul na elect sila? Yes, of course. Alam nga niya eh. Kasi po siya ang nag-train. Mas masasabi mo ng isang tao ay ligtas o elect pag ikaw mismo ang nakasaksi sa kanyang growth sa faith, ikaw mismo ang nag-ministry sa kanya para siya makakilala sa Panginoon. Pero hindi po totoo yung mga father in faith. Wala pong ganun. Kung totoo yan, edi may great kang father in faith. Hindi matatapos hanggang sa pinakaninuno mo. Sa Ezekiel 3:67 na may pananagot sa Ezekiel kung hindi ba. Ayan po, may warning. Yes, po. Warning. Lagi pong may applicable po sa lahat. Pagka alam natin ang katotohanan, di natin sinasabi, tayo po'y mananagot sa Diyos. Dahil alam natin ang isang taong nakakaalam ang mabuti, pero hindi niya ginagawa, ay nagkakasala. Sa James po yan. Ano ba? Yung isa, applicable ba siya? Council of Nicaea, ayun po. Yung Council of Nicaea ay yung pong homoousios, yung pong pagiging kapantay ng pagka-Diyos ni Kristo sa pagka-Diyos ng Ama. Homoousios, yun po yung tsaka yung Trinity Doctrine. Yun po ang tinalakay sa Council of Nicaea noong 325 AD. Lahat po yun ay totoo. At
At ngayon po ay talagang Christian belief yan. Standard po yan. Pagka namali ka dyan, kulto ka. Yan pa rin ang standard noong Orthodoxy. Yes. Yung pong Nicene Creed. Yan ang unang-unang council of the Christian Church. Ay, kung ang Armenian, kung ang Armenian ng CCF, dato ba pasitoring ang CCF na po? Dito po. Marami. Sa loob po ng CCF, merong Calvinist eh. Totoo na. Po. Kaya nga po, yung mga nakausap kong Calvinist na pastor na mga nagpaplano na silang umalis. At meron na nga. Ay, umalis na eh. Opo. Kasi po ay well, syempre of course, false teaching po 'yon. False teaching po ang Arminianism. Kaya masasabi natin na false teaching yung nasa loob. Pero pag sinabi natin false Christian group, parang sinabi natin na hindi sila Kristiyano. Kasi pwede nating sabihin na sila ay Christian group na may mali pa ring paniniwala. At hindi naman lahat naman po ng Christian ay tama lahat ng paniniwala. Even sa amin po, no, we are reformed sa aming belief. I do believe na hindi 100% na lahat alam namin. But yun lang, masasabi natin, mas malapit sa katotohanan. Sa maaaring 95.9%, 98%, hanggang 98% na masasabi ko pong malapit, totoo talaga, ayon sa kasulatan. Pero pagka Armenian, ay baka po 40%. Baka po hindi nga di ba? Sa salvation pa lang, baka 10% lang eh. So, bilang group, Christian siya, pero yung teaching, mas marami ang false. Pero hindi natin pwedeng sabing false church siya. Kasi meron pa rin tao doon na ligtas sa loob. At kapatiran pa rin naman ang turing natin sa mga CCF, taga-CCF. And lalago pa rin naman sila sa kanilang, wag lang magagalit. At tayo susumpain. Wala na pong pag-asa. Pag kami po ay sinumpa na, hindi na po kami talaga makakatulong. Wag naman po kaming ituring na kaaway. Kami lang po talaga ay nadadala minsan ng aming emosyon, kahit naman sino di ba? Lalo na po yung hindi alam ang background na ako ay, sa totoo lang nasisiraan ako At meron pang isang CCF member na minura ako. Ayoko na lang banggitin ang sinabi. Sino ka ba? Tapos puro mura. Grabe. At minatamata ako na wala ka namang kwenta. Sino ka ba? Kumpara sa mga gani-ganito. So, ayoko na lang sabihin. Yung mga pinagsasabi ng taong yon, CCF siya, at sinabi niya, ako taga CCF, sino ka ba? At nagmura. Hindi kanya kilala, Pastor. Sorry po, kung hindi niyo ako kilala. Pag-aralan niyo na lang po. Baka mamaya, pag nakilala nga. Oo po. Wala, siguro. Ayaw naman natin kasing magyabang. Hindi naman ang ating status sa lipunan, di po pinagyayabang ang Kristiyano. Wala po tayong kahit anong may pagmamalaki. So kung ang CCF ay Nasagot mo. fully, nawa, maging fully reformed po ang CCF. Brother Fidel, magandang gabi. Magandang gabi sa Welcome po. Kumusta ka dyan sa Doha? Balik ka na agad. Balik ka na, namimiss ka na namin Oo, Nakakamiss ito si Brother Fidel Oo. Di ba? Miraculous yung kanyang conversion at yung kanyang decision to be baptized agad-agad, no? 1 week pa lang dumalo. Nag-request na. So, talaga, makikita natin na decided siya talaga. He's willing to undergo yung obedience na. Hindi po namin pinuwersa yan. Wala, hindi nga po kami nagsabi, mapabaptize ka na Bigla na lang nag-offer. Parang yung parang yung eunuch, di ba? Sinabi kay Felipe, may tubig dito. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi mo. May tubig dito. May makakapigil ba sa akin para bautisman? Wala. Ikaw may gusto di ba? Binautismuhan ni Felipe yung eunuch. Biglang nawala naman si Felipe. At nagre-rejoice yung eunuch na pumunta sa Ethiopia, sa Africa. At siya ang nangaral doon. Wala na po. Kung wala na, ay kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at magbabalik po kami muli sa Webes ng gabi. At ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you all. Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray. But Jesus is the truth, the only way.
you through the